What's up guys? Ayan, magre-react tayo dito guys sa nakita kong mga ka-OFW ko dito sa Riyadh. Ayan, tungkol ito sa kapwa ko driver rin na OFW tapos isang katulong o kasambahay o siyagala, kadama na na-post silang dalawa guys sa mga group dito sa Riyadh. So magre-react tayo guys bilang ako namang parang kakilala ko yung dalawa. Magre-react na lang ako sa nakita ko. Ako naman hindi ko sila tinuturing na kaaway bilang ako naman kasi bilang ka-OFW lang. Bilang solusyon sa problema kung pwede akong makapag-react. Ayan, nakita ko kasi guys sa kumalat dito sa social media. Valentine's yata yun, na yung lalaki na kakilala kong driver, binibigyan niya ng bulaklak yung babaeng siyagala. Ayan. So, naipost nung asawa nung lalaki. Kaya kumalat. Nakita ng mga tropa ko. Ayan, kumalat na may nag-message pa nga na ito, kilala mo to. Yun. Sabi ko, oh, kilala ko yan. So, ganito na lang guys. Nakita ko nga sa mga nag-search ako na yung asawa nung lalaki, inanap ko rin, sinearch ko. Ayun, nag-post nga talaga siya sa grupo ng OFW dito sa Riyadh nga sinabi nga niya na yung lalaki ay asawa niya. Tapos nakita ko sa profile niya parang may 3 silang maliliit na anak. Ayan, tapos binanggit niya nga doon na yung babae raw na binibigyan niyang bulaklak ay may asawa rin sa Pinas. So, magre-react tayo dito guys kung totoo man 'yon. Nakakaya sa babae kung ano siya, may asawa talaga o mister sa Pinas. Yung lalaki naman, kung wala naman silang pag-aaway nung asawa niyang, yung misis niya, medyo delikado rin yung lalaki. Pero kung meron naman silang misunderstanding, halimbawa nag-aaway na sila, siguro kaya nagawa niya yon na yun, naghahanap siya ng comfort na babae na OFW dito. Alam mo kasi dito guys, kayo-kayo lang rin magpapangita bilang OFW. Alam nga naman kasi yung ibang lahi ang pag-interesan nyo. Kayo-kayo lang rin Pilipino, 'di ba? Ang ano ko lang doon, na marere-react ko lang doon guys sa kakilala ko. Kung okay naman sila nung asawa niya, medyo mag-usap na lang sila. Pero kung halimbawa meron na silang di pagkakaunawaan, lalo na ngayon, pinos na siya, mag-ano na lang sila, kung pwede, na sinira na rin ang buhay niya o napaya na rin siya. Nasa kanya yun kung tutuluyan niya na lang iwalayan. Pero para sa akin, nakita ko 3 pa kasi yung maliliit yung anak niya. Suportahan niya yun. Huwag siyang tatalikod sa responsable bilang ama. Responsibilidad niya yun. Yung sa babae naman, kung hiwalay na rin naman siya sa mister niya, pwede nilang pwede niyang basihan. Or nag-away na rin sila, sinabihan na rin siya nung mister niya na maghanap ka na lang dyan. Kung may go signal, pwede. Ako kasi guys, ako kasi pag sinabihan ako ng babae na iniwalay na kita, para sa akin consider na iwalay na rin yon. Kasi inayawan ka na ng babae. Lalong-lalo ka na bilang isang lalaki, ginaganong ka. So, bilang lalaki, tanggapin mo na lang kaysa naman makipag-away ka pa. Ganun kasi ako guys. Yung sa kanila kasi, di natin alam yung yung kwento na malaliman. Ayusin na lang nila yan. Di ba nakakaya kumalat na buong Riyadh yung mga picture nila. Binibigyan talaga nung lalaki ng bulaklak yung babae. So parang may something talaga, di ba? Nakikita ko rin sila noon sa school kasi naghahatid rin ako minsan. Nakikita ko sila parang may closeness. Pero ako naman di ako nakikialam, mga tropa-tropa lang, kakilala. Okay lang sa akin yon.
Gano'n na lang guys ang masasabi ko. Ah, kung okay naman sila, wala silang pinag-aawayan ng asawa niya, puwede maki-ano siya, makipag-ayos. Pero kung talagang may lamat na sila, wala na. Kahit naman siguro magkabalikan pa sila, kung may lamat na kayo, ang hirap na rin maayos, 'di ba? Yung sa babae naman, kung wala rin naman kayong lamat ng mister niyo, puwede humingi ka ng ano, o makipag-usap ka, humingi ka ng tawad. Pero ewan ko lang, kung matatanggap pa 'yun, kung nakarating na yung picture na 'yun sa lalaking mister niya, wala na. Siyempre yung ang lalaki kasi once nakakita na 'yan ng ebidensya, hindi na rin 'yan tatanggapin guys. Kahit makipagbalikan ka pa, wala na 'yan, lamat na 'yan. 'Yun lang magiging aral nating mga OFW guys. Ako nga, parang nasa isip ko tuloy, gumawa sana ng batas yung gobyerno ng Pilipinas na yung lahat ng OFW yung magme-married na gusto mag-abroad, mas maganda nga isama nila yung kapartner nila, 'di ba? Pero kung hindi nila kasama, mas maganda wag na lang silang mag-OFW. Kasi yung mangyayari yan, LDR, talagang di maiwasan sa LDR na yung lalaki natutukso, yung babae natutukso. Mas maganda, dalawa kayo. Kahit magkaiba kayo ng amo, mas maganda nga magkasama kayo. O at least, kahit magkaiba man kayong amo, may day off naman, magpapangita kayo ng day off. Yun, yung asawa mo pa rin ang ano, ang makakasama mo kahit anong gawin nyo dyan, magdamag kayo, at least mag-asawa kayo. 'Di ba? Kung single naman na gustong mag-OFW, go. Kahit dito na kayo makapag-asawa, okay naman, single naman kayo eh. Or yung single mom, pwede. Or single dad, pwede. 'Di ba? Wala kasing magagalit sa inyo. Yun lang sanang maipapayo ko sana sa government para maiwasan na yan. Yung mga ganyang LDR na natutukso yung isa. Kasi nga, malayo nga yung isa. May nagtanong sa akin, paano naman yung mga anak nila? Kung dalawa sila mag-abroad, pwede, hanap na lang silang mag-aalaga. 'Di ba? Kung kaya naman nilang tiisin. Pero kung hindi talaga, ang payo ko, kung hindi talaga kaya, wag na lang mag-abroad yung dalawa. Doon na lang kayo sa Pilipinas. Sa hirap at ginawa, buuin nyo yung pamilya nyo. Mahirap kasi talaga pag nagkahiwalay, guys. Yun lang may papayo ko. Bye-bye. Ingat mga ka-OFW.